Hello mga kabeshi! Nagbabalik na naman ang iyong kabeshi na si Joyce. Ang iluluto natin ngayong araw ay ang air-fry cauliflower at ang spaghetti broccoli. Okay, ang unang kailangan natin para sa air-fry cauliflower, of course, kailangan natin ng cauliflower. Kakailanganin din natin ng turmeric powder, paprika powder, salt, black pepper, at olive oil. At para sa atin namang pangalawang dish ay ang spaghetti vongole. Bakit siya tinawag na vongole? Kasi ito ay isang Italian name na mostly is shell, seafood. Kahit na anong seafood, kahit na anong shell na seafood pwede siyang, okay? So ito yung mga kakailanganin natin. Kailangan natin ng chicken broth, Western white wine, kahit anong brand ayos lang, olive oil, onion, garlic, syempre spaghetti pasta, clams, ito na yung shell natin, at kailangan din natin ng parsley. Para sa dalawang dish na to, kakailangan natin ng 1 hour preparation, pero cooking time niya is only 15 minutes. Ito yung clams na iluluto natin mamaya. Ilalagay ko muna sa fridge. Kakailanganin din natin ng parsley. May dalawang uri ang parsley, Chinese parsley at Western parsley. Ito ay example ng isang Chinese parsley. Mas pinili ko ito kasi mas mura, saka mas madaling hanapin. Ihanda na natin ang ating cauliflower. Babad din natin siya sa tubig muna sandali. Lagyan din natin ng kunting asin para matanggal yung mga maliliit na insekto para na rin sa good hygienes. Yan, ibababad muna natin dyan mga 15 minutes. Babalikan natin mamaya. Ihanda na natin ang ating onion at garlic para sa ating spaghetti vongole. So, kailangan ko ng half ng onion kasi para sa 3 tao lang naman yung lulutuan ko ngayon. Chop na. Kailangan nito, mamaya chop siya. Okay, meron kami ditong chopper. Mas madali, gusto kong gamitin to kasi mas madali tapos hindi ako iiyak. Kaya ilalagay ko dito yung ating onion para mas ma-finely chop siya. Okay, ito na yung ating finely chopped na onion. Lipat na natin dito. Kung wala naman kayong chopper na ganito, pwede naman manual. Kaya lang iiyak kayo kasi. Pero okay na yun. Ihanda na natin ang ating garlic. Kailangan din natin ng ilang piraso nito. Finely chopped din dapat siya tulad ng ating onion. Okay, ito na yung ating chopped garlic. Ihanda na rin ang ating parsley. Hugas na ito. So, tanggalin natin yung dulo nito. Tapos, kuha tayo ng stem niya, kunti lang. Ihahalo natin mamaya.
Hiwain natin ng maliliit yung stem. Tapos, yung iba, chop lang natin siya ng ito yung ating air fryer. Maliit lang siya, pero tamang-tama lang para sa ating cauliflower. Okay, ito na yung ating cauliflower. Mimix na natin siya. Una, lagyan muna natin ng olive oil. And then, paprika. 1 teaspoon. One teaspoon din para sa ating turmeric. Salt. Black pepper. Tapos, halu-haluin lang natin. Mix lang natin siya. Pagkatapos natin siyang ma-mix, lagay na natin sa ating air fryer. Ngayon, kailangan na nating iset ang ating air fryer up 200 degrees, 15 minutes. Pagkatapos ng 15 minutes, kailangan natin siyang i-check para i-stir, then another 10 minutes. I-flush muna natin yung ating clams. Kasi hindi lahat ng clams is pare-pareho. Minsan mabuhangin. Pagkatapos nating ma-flush, kuha tayo ng mainit na tubig. Flush natin siya uli for extra cleaning. Para matanggal yung buhangin. Ngayon, habang niluluto natin yung ating broccoli, i-prepare na rin natin ang ating spaghetti bonggoli. Ito, bale, nagpapakulo na ako ng tubig. Yan siya. Para sa ating spaghetti pasta. Meron na rin, nag-add na rin ako dyan ng asin. So, prepare na natin ang ating spaghetti bonggoli. So, painitin muna natin ang ating lutuan. Maglagay tayo ng olive oil. Ilagay na natin ang ating garlic. Okay, ngayon naman ang ating onion. Halu-haluin natin ng konti. Tapos ang ating parsley stick. Okay, kumukulo na ang ating tubig. Pwede na natin ilagay ang ating spaghetti. Spaghetti pasta. Ngayon, set natin siya ng 10 minutes kasi yun yung nasa packaging natin. Okay, tapos na yung 15 minutes. Oh, ito na siya. Ayan, pwede na siyang i-serve.
Ito na yung ating air fry broccoli. Ngayon mukhang ready na ang ating onion at garlic. Oras na para ilagay ang ating clam. Haluin natin siya. Ngayon, magdadagdag tayo ng ating 150 grams na white wine. And kailangan din nating i-turn up ang ating heat. Ngayon naman, ayan, kumukulo na siya. Mag-a-add na tayo ng ating chicken broth. 500 grams. Pag-add din tayo ng water galing sa ating pasta. Habang inaantay natin ang ating spaghetti. Yan, tapos na ating spaghetti. Handa na siya. Hanguin na natin ang ating spaghetti. Tignan natin kung handa na ba ang ating clams. Ayan, bumuka na siya. Lagay na natin ang ating spaghetti pasta. Halu-haluin lang natin. Okay, lagay na natin ang ating parsley. Tapos, patayin na rin natin. Tapos, lakpan natin. Antay lang tayo ng ilang minuto. Pwede na yan. Okay, ready na ang ating spaghetti broccoli. Buksan natin. Check natin. Ayan! Mukhang masarap. So, ito ang ating spaghetti broccoli. Madali lang siyang lutuin. Kaya kayang-kaya nyo to. Hanggang sa susunod!